Ang kaibigan ay palaging nandyan sa oras na kailangan mo ng kausap at kasama. At ang taong mahal mo naman ay palaging nandyan para iparamdam kung gaano ka ka-espesyal sa buhay niya. Pero sino nga ba dapat sa kanila ang maging mas matimbang sa puso natin? Dear Kaistorya, minsan sa buhay natin mas okay nang tayo ang masaktan kesa sa taong mahalaga para sa atin. Yung mas pinahahalagahan natin ang nararamdaman ng matalik nating kaibigan kaysa sa sarili nating nararamdaman. Alam ko na marami ang kagaya ko na mas pinipiling makitang masaya ang iba kaysa maging masaya ang sarili ko. Pero ano nga ba ang tama at dapat na gawin kapag nagmamahal tayo? Ang lumaban kapag alam natin na mahal din tayo ng taong mahal natin? O ang magpaubaya na lang kapag alam nating may masasaktan na ibang tao habang masaya tayo? Isang madramang araw, Kaistorya at sa mga nakikinig ngayon. Ako si Alaine, 27 years old, taga Bulacan at nagtatrabaho sa isang furniture store. College pa lang ay nakikinig na ako sa inyong YouTube channel at talaga namang naiiyak ako sa karamihan na kwento na inyong iniere. Kaya nga po napasulat na din ako, hindi para magpaiyak kung hindi para kahit paano ay makapag-iwan ng aral itong kwento ko tungkol sa pag-ibig at pagkakaibigan. Naaalala ko noong grade 3 sa elementary, nagsimula ang friendship namin ng best friend kong si Aisel. Unang araw ng klase namin sa school ay naiiyak ako dahil naiwan ko ang pencil case ko kung nasaan ang mga panulat ko noon. Katabi ko si Aisel at siya ang naging dahilan ng paghinto ko sa pag-iyak. Dahil binigyan niya ako ng 3 panulat na magkakaiba pa ang design. Mula nga noon, hindi na kami mapaghiwalay na dalawa sa school hanggang sa ituring na namin na best friend ang isa't isa. Mas tumibay ang friendship namin ni Aisel nang pumasok kami sa parehong high school at university sa college. Kaistorya, lahat na nga ng mga sekreto niya ay alam ko, pati ng espesyal niyang pagtingin para kay Ray, na kalaunan ay naging boyfriend niya rin. Ray, sorry kung ngayon lang ako nakarating. Tinapos pa kasi namin ng kagrupo ko ang research paper na kailangan naming ipasa bukas. Wika ko. Ayos lang, Alaine. Upo ka na dito. Tapos umorder na rin tayo ng pagkain dito sa menu ng restaurant. Sabi naman niya. Mamaya na tayo umorder. Pag-usapan na lang muna natin yung tungkol sa gagawin mong surprise celebration para sa anniversary nyo ni Aisel. May lakad din kami ni Christian mamaya. Wika ko. Christian? Yung kaklase mo na matangkad at mayabang? Tanong ni Ray. Matangkad nga siya pero hindi naman yun mayabang, no? Natatawang sabi ko. Akala mo lang yon kasi nagbabait-baitan lang siya sa harap mo. Ang yabang kaya ng lalaki na yon, tapos feeling niya pa, ang gwapo niya. At akala yata niya, lahat ng babae sa university may gusto sa kanya. Napapailing na komento ni Ray. Ganun lang talaga ang ugali niya kasi palangiti siyang tao. At saka, hindi ko naman boyfriend yon. Nagpaalam siya na manliligaw, dati. Pero sinabihan ko siya na wala pa akong oras sa pakikipagrelasyon. Ang sabi ko rin sa kanya, ituon na lang niya sa ibang atensyon niya. Wika ko naman. Mabuti naman, kasi hindi talaga siya bagay sa'yo. Masyado kang maganda at mabait para sa kanya, Alaine. Sabi pa ni Ray. At sino naman ang bagay para sa akin? Tanong ko. Yung hindi masyadong gwapo pero hindi babaero. Yung mabait tsaka matalino. Yung hindi kaputian kasi maputi ka na. Yung kulot ang buhok kasi straight naman ang buhok mo. Basta yung lalaki na hindi ka lolokohin at sasaktan kapag naging kayo na. Parang ako, hindi kita sasaktan kapag naging tayong dalawa. Wika niya na ikinagulat ko. Ha? Anong sabi mo? Tanong ko. Alaine, aaminin ko na ngayon. Matagal na talaga kitang gusto. Kaya nagseselos ako sa tuwing nakikita akong magkasama kayo ng Christian na yon. Pagtatapat niya.
Teka Ray, ano ba yung sinasabi mo? Nagbibiro ka lang, di ba? Alam ko na. Prank lang to, di ba? Siguro nandito rin ngayon sa restaurant si Hazel at pinapanood niya tayong dalawa, no? Hindi makapaniwala akong wika sa kanya. Elaine, hindi ako nagbibiro at mas lalong hindi kita pinaprank ngayon. Gusto kita at alam ko sa sarili ko na mahal kita. Matagal na. Giit pa niya. Alam mo, tama na tong pinag-uusapan natin. Mabuti pa, umalis na lang ako dito. Wika ko. Sandali lang, Elaine. Gusto ko lang malaman kung may nararamdaman ka rin bang espesyal para sa akin. Tanong pa niya. Kung ano man ang nararamdaman ko para sa'yo, hindi na importante yon. Mag-iisang taon ang relasyon niyo ng best friend ko. At hindi ko guguluhin yon, Ray. Kaya pwede ba? Kung ano man ang sinabi mo sa akin ngayon, kalimutan mo na lahat yon. Dahil wala akong balak na sirain ang pagkakaibigan namin ni Hazel nang dahil lang sa'yo. Sagot ko naman. Kaistorya, nauna po talaga kaming nagkakilala ni Ray dahil nagkasama kami sa isang organisasyon sa loob ng university. Nang ipakilala ko siya kay Hazel noon, ay sinabi kaagad sa akin ng best friend ko na may gusto siya dito. Kaya naman gumawa ako ng paraan para magkalapit silang dalawa. Aaminin ko na bago pa lang sila magkaroon ng relasyon noon, may nararamdaman na akong espesyal na pagtingin kay Ray. Napilit kong binaliwala. Medyo umiwas din muna ako sa kanya noon para mas maging close sila ni Hazel. Hanggang sa malaman ko na nililigawan na pala ni Ray ang best friend ko. Doon na nga ako nagdesisyon na kalimutan na ang lahat ng nararamdaman ko para sa kanya. Nang ipagtapat sa akin ni Ray ang tungkol sa totoong nararamdaman niya para sa akin, may bahagi ng puso ko ang natuwa. Dahil hindi ako makapaniwala na gusto rin pala ako ng lalaking matagal ko ng gusto. Pero hanggang doon lang yon. Dahil ayoko talagang masira ang pagkakaibigan namin ng best friend ko nang dahil lang sa isang lalaki. Kaya kagaya ng ginawa ko noong una, nagdesisyon ako noon, napilit ko na lang kakalimutan kung ano man ang sinabi sa akin ni Ray nung araw na yon. Kaya lang, bigla namang dumating si Hazel sa place ko at umiiyak na nagkwento ng tungkol sa pakikipaghiwalay sa kanya ni Ray. Grabe naman si Ray, kung kailan malapit ang first anniversary nyo, saka pa niya gagawin sa'yo to, naiinis na wika ko. Nakiusap na nga ako sa kanya kanina na kahit mag-cool off na lang muna kaming dalawa, na hindi ko siya kukulitin kung ayaw niya munang mag-usap kami. Pero sinabi niya na ayaw niya na raw talaga sa relasyon namin at kailangan na naming maghiwalay dahil wala na raw patutunguhan pa ang aming relasyon. Elaine, ang sakit. Ang sakit-sakit ng ginawa niya sa akin. Pag-iyak ni Hazel. Grabe talaga siya. Ni hindi man lang siya nagbigay ng maayos na dahilan sa'yo? Pero sige lang, Hazel. Iiyak mo lang ang sakit na nararamdaman mo ngayon para kahit paano, mabawasan yan. Wika ko. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit bigla na lang siyang nakipaghiwalay. May alam ka ba na dahilan para gawin niya to sa akin? May sinabi ba siya sa'yo na kahit anong hindi ko alam? Tanong niya. Ha? Wala. Wala akong kahit na anong ideya kung bakit niya ginawa to. At mas lalong wala rin siyang kahit na anong sinabi sa akin na hindi mo alam. Kung meron man kaming napag-usapan noon, tungkol lang yun sa nalalapit niyang first anniversary. Ang alam ko nga, plano niya pa na sorpresahin ka at gusto niyang humingi ng tulong sa akin. Pero bigla na lang hindi niya ako kinausap tungkol doon. Kinakabahang sagot ko. Bakit ganun, Elaine? Bakit kailangan niya makipaghiwalay sa akin ng walang kahit na anong malinaw na dahilan? Bakit kailangan niya akong saktan ng ganito?
pag-iyak pa ng kaibigan ko. Baka hindi pa siya handang sabihin kung ano man ang dahilan niya. Kasi baka mas lalo kang masaktan ng dahil doon. Huwag ka mag-alala, susubukan ko siyang kausapin. Baka pwede pang maayos ang lahat sa inyong dalawa. Wika ko. Please, Elaine, tulungan mo ako na magkabalikan kaming dalawa. Ayokong mawala sa akin si Ray. Ayokong magkahiwalay kami dahil mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal ko si Ray, Elaine. Pakiusap niya sa akin. Kaistorya, sobra akong nagigilty ng mga oras na yon nang makita ko kung paano umiyak at masaktan ang best friend ko nang dahil sa ginawa sa kanya ni Ray. Kaya rin siguro ako nagigilty dahil alam ko ang posibleng dahilan kung bakit nakipaghiwalay sa kanya si Ray. Kaya lang dahil naniniwala ako na mas masasaktan si Hazel kapag nalaman niya ang sinabi sa akin ni Ray noon, nagdesisyon akong itago na lamang ang lahat sa kanya. Wala rin namang dahilan para malaman niya yon. Dahil wala talaga akong plano na sakyan ang sinabi sa akin ni Ray. Oo, nasaktan din naman ako noon. Dahil may pagtingin na nga rin talaga ako para kay Ray. Noong una pa lang. Pero hindi ko kayang makitang mas nasasaktan ang best friend ko nang dahil sa bagay na yon. Parang kapatid ko na rin po kung ituring si Hazel. Kaya handa akong isakripisyo ang sarili kong kaligayahan pagdating sa pag-ibig para lang sa best friend ko. Kaistorya, may isang beses noon na sinubukan kong kausapin si Ray dahil sa ginawa niyang pakikipaghiwalay kay Hazel. At kagaya ng inaasahan ko. Sinabi niya sa akin na ako at ang nararamdaman niyang pagmamahal para sa akin ang dahilan kung bakit niya iyon nagawa. Hindi niya na raw kayang lokohin pa ang sarili niya, kaistorya. At gusto niya raw na maging masaya kasama ang babaeng tunay niyang mahal. Pero sinabi ko sa kanya na kahit kailan, wala siyang kahit na anong maaasahan mula sa akin. Dahil ni minsan noon ay hindi ako nagkagusto sa kanya. Hindi ko alam kung naniwala ba siya sa sinabi ko pero nakita ko sa mga mata niya na nasaktan siya. Nasaktan din po talaga ako ng mga oras na yon. Mula noon ay nagsimula na rin kaming mag-iwasang dalawa. Alam ko na nasaktan ko talaga siya at sumama ang loob niya sa akin. Sinabi ko na lang din tuloy kay Hazel na hindi na ako kinakausapan ni Ray. Kaya hindi na rin ako makakuha ng maayos na sagot mula dito tungkol sa pakikipaghiwalay nito sa kanya. May ilang buwan ding hindi nakapag-focus sa pag-aaral si Hazel dahil gusto niya talagang makipagbalikan kay Ray. Pero tinulungan ko siya na makabangon ulit hanggang sa bumalik na ang dati niyang sigla. Mahirap sa umpisa kaistorya pero natutunan na rin niyang ipagpatuloy ang buhay na hindi kasama si Ray sa mga plano niya para sa future. Nang matapos kami sa pag-aaral at magkaroon ng kanya-kanyang trabaho, akala ko magiging tapos na rin ang kwento namin ni Ray. Pero may karugtong pa pala iyon na lalong gugulo sa buhay naming tatlo. Kaistorya, dumating si Ray noon sa furniture shop kung saan ako nagtatrabaho. Pareho pa kaming nagkagulatan nang makilala namin ang isa't isa. Nax, asensado ka na talaga. Magkakaroon ka na ng sariling restaurant. At dahil mukhang marami kang kukuning dining table dito sa store namin, bibigyan kita ng malaking discount. Wika ko nang malaman kong para sa bubuksan niyang restaurant, ang plano niyang i-order ng mga upuan at lamesa. Uy, wow, salamat. Ang gandang panimula naman ng discount na yan para sa negosyo namin ng kapatid ko. Wika niya. Wala yon, para at least kahit paano, may malaking part ako na naitulong sa pagsisimula ng restaurant nyo. Sabi ko naman. Alam mo, sa totoo lang, Elaine,
Hanggang ngayon, kinakabahan pa rin ako sa restaurant na bubuksan namin ni Kuya. Baka kasi hindi pa ako handa sa ganong kalaking responsibilidad. Kaya nga, nakipagsosyo muna ako sa kapatid ko kasi parang hindi ko pa kayang magkaroon ng solong negosyo. Kwento ni Ray. Ayos lang yan. Ang mahalaga naman doon, may nasisimulan ka na kahit paano. Wika ko. Sa bagay, tama ka dyan. Pero ikaw, anong balita sa'yo? Tanong niya. Wala namang bago sa akin bukod sa, eto, nagtatrabaho bilang manager dito sa furniture store na malayo sa tinapos kong kurso. Natatawang sagot ko. Ganun naman talagang buhay. Hindi lahat ng tinapos natin sa nakaraan, konektado pa rin sa future natin. May isang tanong lang pala ako sana sa'yo. Elaine, may boyfriend ka na ba? Tanong niya pa na medyo ikinagulat ko. Wala pa. At wala ring panahon para dyan, Ray. Tara na, sasamahan na kita sa kailangan mong makita dito sa store namin. Tugon ko naman. Kaistorya, hindi ko talaga inaasahan ang pagkikita namin ni Ray ng araw na yon. May kaba rin po akong naramdaman sa dibdib ko habang magkausap kaming dalawa. Pinagdasal ko pa noon na sana hindi niya mapansin na hindi ako makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Pero dahil client siya ng furniture store namin at ilang taon na rin ang nakalipas noon, pinilit kong gawing normal ang tono ng boses ko habang kausap ko siya. Mahirap para sa akin yon dahil malakas talaga ang kabog sa dibdib ko noon na hindi ko maintindihan. Lalo na nang inilibot ko na siya sa loob ng store namin kung nasaan ang mga dining table set na pakay niyang makita. Mas dumagdag pa sa kaba ko noon ang paraan ng pagtitig ni Ray sa mukha ko. Hindi niya inaalis ang mga tingin sa akin na parang sobra niya akong namiss. Nagsorry din siya sa bigla niyang pag-iwas sa akin noong nasa college pa kami. At sinabi ko sa kanya, nakalimutan na lang namin ang lahat ng nangyari noon dahil parte na iyon ng nakaraan na hindi na kailangan pang balikan. Kaya lang kaistorya, mahirap pala talagang kalimutan ang nararamdaman mo para sa isang espesyal na tao. Lalo na kung madalas mo itong nakakasama. Dahil maraming dining table set ang kukunin Ray sa store namin, naging dahilan iyon para madalas kaming magkausap at magkita. Pero mula nang maramdaman ko na muling nanunumbalik ang espesyal na pagtingin ko para kay Ray, nagdesisyon na kaagad ako na iwasan siya. Pero si Ray naman ang gumagawa ng paraan na magkausap kami o makausap ako. Hinintay niya ako sa may labas ng furniture shop hanggang sa matapos ang trabaho ko. Bakit ka pala nandito? Tanong ko kay Ray. Dahil gusto nga kitang makausap, Elaine. Alam ko naman na iniiwasan mo ako. Kaya mga staff mo na lang ang palaging kumakausap sa akin sa tuwing pumupunta ako dito. Tugon niya. Walang dahilan para iwasan kita, Ray. Busy lang talaga ako sa trabaho ko. Hindi lang naman ikaw ang client na kailangan kong kausapin araw-araw. Sige na, kailangan ko na ring umalis. Pagsisinungaling ko. Elaine, mahal pa rin kita. Diretsong imik niya sa akin. Eto na naman ba tayo, Ray? Babalik na naman ba tayo sa nakaraan? Alam mo naman na kahit kailan, hindi pwedeng maging tayo, di ba? Wika ko. Pero wala naman kaming relasyon ni Hazel. Matagal na kaming tapos. Kaya pwede na nating subukan na maging tayo. Sabi niya sa akin. Kahit pagbali-balik ta rin natin ang mundo, ex-boyfriend ka pa rin ang best friend ko. Kaya hindi pa rin pwedeng maging tayo. Giit ko. Alam mo naman kasi na sa umpisa pa lang, ikaw na ang gusto ko, di ba? Pinagtulakan mo lang ako palapit kay Hazel kaya
Napilitan akong ligawan siya. Pero ikaw talagang mahal ko. At kahit kailan, hindi nagbago yun. Wika ni Ray. Wala na akong pakialam doon, Ray, kasi hindi ko kayang sakta ng best friend ko nang dahil sa'yo. Tugon ko. Kung wala ka talagang pakialam sa nararamdaman ko, sabihin mo na sa akin na hindi mo ako mahal. At kahit kailan hindi mo ako minahal. Sabi niya. Doon na ako nagsimulang mahirapan, lalo na ang pagbigil sa aking mga luha. Kung ano man tong nararamdaman ko para sa'yo, hindi na mahalaga yon. Dahil kahit kailan, hindi ko hahayaan na may mamagitan sa ating dalawa. Wika ko. Kahit mahal mo rin ako? Kahit pinipigilan mo lang ang sarili mo na maging masaya? At kahit alam mo sa sarili mo na nasasaktan ka na sa ginagawa mo? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Oo, at mas gugustuhin ko na masaktan ako kaysa masaktan ng best friend ko nang dahil sa'yo o dahil sa ating dalawa. Ray, alam ko na matagal na kayong walang relasyon ni Aisel. Pero ex-boyfriend ka pa rin niya. Respeto naman sana sa naging relasyon niyo noon. At irespeto mo rin ang pagkakaibigan namin ngayon. Matigas na sagot ko sa kanya. Kaistorya, hindi ko na rin napigilan ang mga luha ko sa naging pag-uusap namin ni Ray ng gabing yon. Gusto ko na nga rin noon sabihin sa kanya ang totoo na mahal ko talaga siya noong una pa lang. Pinigilan ko lang ang sarili ko dahil alam ko na ang posible na mangyari kapag umamin ako sa kanya. Nasaktan din ako, lalo na nang muli ko siyang ipagtabuyan palayo sa akin. May bahagi rin sa sarili ko ang nangangarap noon na sana maging kaming dalawa na. Na sana maranasan ko rin kung paano ang maging girlfriend ni Ray. Na sana maramdaman ko rin kung paano niya ako mahalin bilang babae na pinakang importante sa buhay niya. Pero sa tuwing hihilingin ko yon sa isip ko, nakikita ko ang mukha ni Aisel na nasasaktan at umiiyak. Ang mukha niya na pinakaayokong makita sa lahat dahil pati ako ay nasasaktan din. Ilang ulit ko ring tinanong ang sarili ko kung hanggang kailan ko ba pipiliin si Aisel kaysa sa tunay kong nararamdaman. Hanggang kailan ko nga ba sasaktan ang sarili ko para lang hindi siya masaktan? Wala akong nakuhang sagot noon kay istorya. Dahil sa totoo lang, nakakapagod din palang masaktan. Lalo na kung para sa ibang tao. Hindi rin kaagad huminto noon si Ray sa ginagawa niyang pagbalik sa buhay ko. Ilang beses siyang sumubok na kausapin at kumbinsihin ako na magtiwala sa kanya at ipaglaban ang nararamdaman ko para sa kanya. Aaminin ko na may mga oras noon na gusto ko na rin talagang gawin yon pero natatalo ako ng takot. Takot na baka kapag nalaman yun ng best friend kong si Aisel ay magkasira kaming dalawa. Nakita ko kasi kung gaano kamahal ni Aisel si Ray. At alam ko na kahit ilang taon na ang nakalipas noon, sa oras na bumalik sa kanya si Ray ay kaagad niya itong tatanggapin. Mula kasi nang maghiwalay silang dalawa, hindi na ulit nagka-boyfriend pa si Aisel. Ang sabi niya sa akin noon, sinubukan naman daw niya na magtiwala sa ibang lalaki at magmahal. Pero sadya raw mahirap palitan si Ray sa puso niya. At iyon talaga ang dahilan kung bakit mas pinili ko na lang na magparaya. Para hindi na muli pang masaktan ang best friend ko. Kaya lang nagulat ako nang biglang dumating si Aisel sa place ko. Tinanong niya kung bakit hindi ko sinabi sa kanya na nagkikita kami ni Ray. May schoolmate daw kami na nagsabi
na nakita kaming magkasama ni Ray. Kaagad naman ako nag-sorry kay Hazel pero sinabi niya na hindi ko kailangang gawin yon. Hindi ka galit? Tanong ko. Oo, kasi alam ko na kaya mo yun ginawa dahil natatakot ka na umiyak na naman ako ng dahil kay Ray. Na baka mahirapan ka na naman na tulungan akong makamove on mula sa kanya. Alam ko naman kasi na concerned ka lang sa akin kaya mo tinago ang tungkol doon, di ba? Wika ni Hazel. Ha? Oo. Iyon ang dahilan kaya sorry talaga at hindi ko kaagad sinabi sa yung tungkol sa kanya. Siyempre, best friend kita at ayoko na ulit makitang nasasaktan ka ng dahil sa kanya. Sabi ko naman. Hindi na siguro mangyayari yun kasi ilang taon na rin ang nakalipas. Wika niya. Ibig sabihin, naka-move on ka na talaga mula kay Ray? Tanong ko. Oo naman, syempre. Ang tagal na rin noon, no? Tugon niya. Mabuti naman kung ganon. Akala ko hanggang ngayon, mahal mo pa rin yung gago na yun. Wika ko. Pero Elaine, pwede mo ba akong bigyan ng isang pabor? Pwede mo ba kaming iset ng date ni Ray? Tanong ni Hazel. Ha? Saad ko? Ang sabi ko, ayos lang ba? Kung gumawa ka ng paraan para magkita kami ni Ray. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman siya kukulitin na makipagbalikan. Gusto ko lang talaga siyang makausap kahit saglit lang. Gusto ko lang malaman kung bakit siya nakipaghiwalay sa akin noon. Hanggang ngayon kasi naguguluhan pa rin ako kung bakit niya ako iniwan. Wala naman kasi ako matandaan na ginawa ko na ayaw niya. Wala akong matandaan na naging kasalanan ko sa kanya. Kaya please, Elaine, pwede bang maging tulay ka para magkausap ulit kaming dalawa? Muling tanong niya sa akin. Sige, susubukan ko na lang ulit na kausapin siya tungkol sa bagay na yan. Hindi ko rin maipapangako kasi hindi na ako madalas niyang kausap tungkol sa mga order niyang dining table set. Pero gagawan ko ng paraan para sa'yo, Hazel. Tugon ko sa best friend ko. Kahit palaging sinasabi noon ni Hazel na matagal na siyang nakamove on kay Ray, ramdam ko na hindi iyon totoo. Palagi pa rin siyang naiiyak sa tuwing napag-uusapan namin noon ng ex-boyfriend niya. Ang pinaka gumugulo rin sa kanya noon ay ang totoong dahilan kung bakit biglang tinapos ni Ray ang halos 1 taon nilang relasyon. Iyon din ang dahilan kung bakit sobra akong nagigilty. Dahil mula pa lang sa umpisa ay alam ko na ang sagot sa tanong na ilang taon nang gumugulo sa kanya. Sinubukan ko rin naman sabihin at aminin ang totoo sa best friend kong si Hazel. May mga oras noon na gusto ko nang sabihin sa kanya na umamin sa akin si Ray na ako ang mahal nito. Pero sa tuwing mababanggit ko pa lang ang pangalan ni Ray, nangingilid na kaagad ang luha sa mga mata ni Hazel. At ramdam ko na nagpipigil na siyang umiyak kahit na may ngiti pa sa mga labi niya. Kaya hindi ko na naitutuloy pang sabihin sa kanya ang totoo. Lalo na ang tungkol sa nararamdaman ko para kay Ray. Hanggang sa siya na mismo ang nakarinig noon mula sa amin ni Ray. Elaine, bakit ba ang tigas mo? Hindi mo ba naiisip na kaya siguro tayo pinaglalapit ng tadhana at pinagkita ulit dahil dapat bigyan natin ng pagkakataon ng mga sarili natin na aminin ng totoo? Dapat bigyan na natin ng chance na mahalin ang isa't isa. Wika ni Ray nang muli niya akong puntahan sa trabaho ko. Ano bang chance ang sinasabi mo dyan, Ray? Wala naman tayong kahit na anong dapat na ibigay sa isa't isa. Dahil kahit kailan, hindi naging tayo. Giit ko.
Hindi man naging tayo, alam mo sa sarili mo na pareho ang sinisigaw ng mga puso natin. Sabi naman niya. Tama na nga, Ray. Tumigil ka na. Paulit-ulit na lang yung sinasabi mo. Sigaw ko sa kanya. At hindi ako mapapagod na ulit-ulitin to dahil kahit kailan, hindi rin napagod ang puso ko na mahalin ka, Elaine. Sabi ni Ray. Minahal mo si Elaine? Boses iyon ni Hazel. Napalingon kami pareho sa kinatatayuan niya. Hazel, kanina ka pa ba dyan? Gulat na tanong ko. Kakadating ko lang para sunduin ka dito sa store nyo. Pero sapat na ang narinig ko para malaman ang lahat ng tungkol sa inyong dalawa. Naiiyak na tugon ni Hazel. Hazel, sandali lang. Huwag ka muna mag-isip ng kahit na ano. Dahil kung ano man ang narinig mo kanina o iniisip mo ngayon, hindi totoo yan. Wika ko. Pero malakas na sampal ang sinagot niya sa akin. Ang kapal ng mukha mo, Elaine. Ang kapal ng mukha mong ahas ka? Sigaw niya sa akin. Hazel, huwag mong saktan si Elaine. Wala siyang kasalanan. Pagharang naman ni Ray. At sino namang may kasalanan dito? Ako? Dahil lang tanga ko at hindi ko napansin na nagmamahala na pala kayong dalawa. Mga traidor kayo, panunumbat ni Hazel. Hazel, sandali lang. Makinig ka kasi muna sa akin. Pakiusap ko. Ano pa bang papakinggan ko sa'yo? Anong kabulaanan na naman ang sasabihin mo sa akin, Elaine? Ilang beses kitang tinanong kung alam mo ba ang dahilan kung bakit nakipag-break sa akin si Ray. Ilang ulit akong umiyak sa'yo at sinabi ko na naguguluhan ako kung bakit bigla na lang siyang hiniwalayan ako. Yun pala, ikaw lang ang dahilan niya? Ang galing mo rin, ano? Ang galing mo ring umarte na parang ikaw pa ang kinawawa at biktima ngayon. Huwag kang mag-alala. Iyong-iyo na yan si Ray. Magsama kayong mga traidor kayo. Sigaw pa ni Hazel bago umalis ng store. Hazel, please. Sandali lang. Paghabol ko, pero pinigilan ako ni Ray. Bitawan mo nga ako, Ray. Alam mo, kasalanan mo to. Nang dahil sa'yo, nagkakagulo kaming dalawa ng best friend ko. Pagpupumiglas ko sa kanya. Kung kasalanan talaga ang mahalin ka, okay. Aakuin ko na lang na makasalanan talaga ako. Pero Elaine, maawa ka naman na sa sarili mo. Lalo na dyan sa puso mo. Hanggang kailan mo ba itatanggi na pareho ang sinisigaw ng mga puso natin? Hanggang kailan mo ba pipigilan ang sarili mo na mahalin ako? Alam ko naman, Elaine, mula nung una pa lang na mahal mo rin ako. Pinigilan mo lang ang nararamdaman mo dahil ayaw mong masaktan ng best friend mo. Pero wag naman sanang palaging ganun. Bigyan mo naman sana ng pagkakataon ng sarili mo na maging masaya. Kahit minsan lang. Pakiusap ni Ray. Sige. Aaminin ko na. Tama ka. Mahal talaga kita, Ray. Mahal kita. Matagal na. At matagal na rin akong hirap na pigilan tong pagmamahal na nararamdaman ko para sa'yo. Pero hindi iyon ang magiging dahilan para hayaan ko na masira ang friendship namin ni Hazel. Dahil kahit kailan, hindi kita pipiliin o ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa'yo. Kaya please lang, Ray, tigilan mo na ako. Tigilan mo ng panggugulo sa amin ng best friend ko. Tugon ko sa kanya. Kaistorya, minsan iniisip ko noon na paano kaya kung hindi nagkagusto si Hazel kay Ray? Paano kung hindi siya nagpalakad sa akin para magkalapit sila ni Ray?
Paano kung nabigyan kami ng totoong pagkakataon ni Ray na maging masaya? Magiging ganun pa rin ba kagulo ang buhay naming tatlo? O mararanasan naming maging masaya ni Ray kahit minsan lang sa buhay namin? Muli akong niyakap ni Ray ng gabing yon. Isang mahigpit na yakap na para bang hindi na niya ako pakakawalan sa kanyang mga bisig. Binulong niya sa kanang taing ako nang paulit-ulit na mahal niya ako at kahit kailan hindi raw yun magbabago. At sa maikling oras na yon, naramdaman ko ang munting kasiyahan, isang kasiyahan sa puso ko na alam kong panandalian lang. Dahil kailangan ko na kaagad na putulin ang masayang oras na yon. Kumawala na ako sa mga yakap ni Ray. At sa kauna-unahang pagkakataon noon, hinawakan ko ang mga kamay niya. Kasunod ang pagbitaw ng mga salitang, "Kalimutan mo na ako, Ray." Nang bitawan ko na ang mga kamay niya at nagsimula na akong maglakad palayo mula sa kanya, hindi ko naramdamang sinundan niya ako. Pero ramdam ko na labis ko siyang nasaktan dahil sa pakiusap ko sa kanya. Gusto ko naman din talagang maging masaya noon kasama si Ray. Pero hindi ko alam kung kakayanin kong tagalan ang kasiyahan na yon habang may ibang taong nasasaktan nang dahil sa aming dalawa. Kinabukasan ay pinuntahan ko si Hazel at sinubukan ko siyang kausapin. Pero kagaya ng inaasahan ko kay Istorya, hindi niya ako hinarap at pinasabi niya sa kapatid niya na kasama niya sa bahay noon na ayaw na niya akong makita. Nang umuwi ako sa place ko, si Ray naman ang naabutan ko doon. Na nakuha raw ang address ko sa isang kaibigan ko. Kagaya ng dati, pinagtabuyan ko lang siya paalis sa place at sa buhay ko. Paulit-ulit kong sinabi sa kanya na kahit kailan, hindi ko bibigyan ng chance ang kwento naming dalawa. At wala siyang aasahan sa akin, kaya mabuti pang tigilan na niya ang paglapit o pakikipag-usap sa akin. Doble ang sakit na nararamdaman ko noon. Pero hindi ko alam na mas magiging triple pa ang sakit na iyon. 2 araw ang nakalipas mula nang puntahan ako ni Ray sa place ko. Isang malapit na kaibigan ang tumawag sa akin noon at sinabing, wala na si Ray. Nakita raw siya ng kapatid niya na wala ng buhay sa mismong kama nito. Akala pa raw ng kuya ni Ray ay natutulog lang siya. Yun pala, wala na siyang buhay. Habang nakayakap sa katabi niyang unan. Acute pancreatitis ang sinabing dahilan ng pagkamatay niya. Namatay siya nang walang iniindang kahit na anong sakit sa katawan habang natutulog. Pero sigurado ako na namayapa siyang malungkot dahil sa naging huling pag-uusap naming dalawa. Halos madurog ang puso ko sa sakit na nararamdaman ko noon. Hindi ako makapaniwala na wala na si Ray sa mundong ito. At kahit kailan ay hindi ko na siya makakasama pa. Muli tuloy akong napatanong sa sarili ko noon. Paano kung kahit isang beses lang ay sinubukan kong ipaglaban ang nararamdaman kong pagmamahal para sa kanya? Magiging masaya kaya kami? At ano kaya ang magiging katapusan ng kwento naming dalawa? Mga tanong yon na kahit kailan, alam kong wala ng sino man ang makakasagot pa.
May 2 taon na rin ang nakalipas mula nang mangyari ang lahat ng ito ka-istorya. Nagkaayos na rin kami ni Hazel pero hindi na muli pang naibalik ang dati naming closeness. Pero naniniwala ako na darating ang panahon, mapapatawad niya rin ako sa naging kasalanan ko sa kanya. At muli kaming magiging mag-best friend na 2. Dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko na kahit naging malungkot ang katapusan, sana nakapag-iwan pa rin ako ng aral sa mga nakikinig ngayon. More power and God bless sa inyong channel. Lubos na gumagalang. Elaine. May pagkakaibigan na minsan ay susubukan ng tadhana ang katatagan. Pero meron ding pag-iibigan ang sinusubok ng isang matatag na pagkakaibigan. Maraming salamat sa letter sender nating si Elaine. Sa pagbabahagi ng kanyang malungkot na kwento ng buhay, pag-ibig at pagkakaibigan. Alam mo, Elaine, sa totoo lang, bihira ako makakilala ng isang kagaya mo na mas pinili ang kanyang kaibigan kesa sa taong kanyang minamahal. Kahanga-hanga ang ginawa mo para lang hindi masaktan ang kaibigan mong si Hazel. Yung mas pinili mong masaktan ang sarili mo kesa makasakit ka ng ibang tao. Wala namang problema sa mga naging desisyon mo dahil sa huli, ikaw pa rin ang masusunod sa gusto mo mangyari sa buhay mo. Pero kagaya nga ng sinabi mo sa huling bahagi ng sulat mo, kailanman ay hindi na masasagot pa ang tanong na naiwan dahil sa pagkawala ng mahal mong si Ray. Malungkot man ang naging kwento niyong 3, nananalangin pa rin ako na sana dumating ang araw na muling manumbalik ang matatag na pagkakaibigan niyo ng best friend mong si Hazel. Mga kaistorya, hindi masama ang pahalagahan natin ang damdamin ng ibang tao. Pero sana, kapag nasa tamang panahon tayo, kasama ang mahal natin, kahit minsan lang sa buhay natin, ay subukan nating ipaglaban. Kung ano man ang totoong sinisigaw ng ating puso. Para wala tayong pagsisihan sa bandang huli.